Hello mga kasi-farming, narito na po tayo sa atin pong mga pipino at magkakarga na po tayo ng atin pong mga gulay na napitas po kahapon. So ayan mga kasi-farming, at ito meron pa rin tayo dito lilinisan. So yan po, hindi pa po kami tapos sa paglinis ng amin pong mga talong. So ito siya. May mga nakatambak pa tayo dito at nandoon sa bahay yung aking pong bibi, nag-repack siya doon ng pipino. At ito po, yan. So, ayan. So, ito po yung atin pong mga talong. Ayan. So, marami-rami na naman po. Isang blessing na naman na ibinigay sa atin ng pong may kapal. So, ngayong araw ay hihintayin po natin yung traktor. Dahil nga po sa ngayong araw, medyo matalas-talas yung init. So, mas maganda po magpa-traktor na medyo tuyo po yung lupa. So, pasensya lang po, medyo masilaw dahil against the light yung ating pong pagbibideo. So, mga kasi-farming, nandoon po yung ating talungan sa area na yun. Doon banda. So, ipapakita ko po sa inyo, ipapasilip ko po sa inyo ang atin pong talungan. Pero medyo nagdalagas po siya ngayon, yung atin pong mga talungan, dahil nga sa ilang beses na rin po siya nakapagbigay po ng maraming bunga. So, ito po yung tinatawag natin na second cycle niya, o yung ikalawang paglalagas mga kasi-farming. Ang kasunod niyan, pag siya po ay nabunuhan natin at tayo po ay nakapag patubig na dyan or uulan na siya, mas lalago uli yan, bubunga na naman po ng marami. Ganyan lang po mga kasi-farming yung daloy po ng pagtatalong po. So, lalagas, maglilinis, mag-aabuno, at muling babalik, sisigla, dadahon, bubulaklak, at bubunga. So, siyempre, pinaka-last part, mamimitas na naman tayo. So, ano pang hinihintay natin? Tara na. So, yan na po. Pinipili po nila yung pwede pang maging good. At ito yung tawag natin na class B. So, halos wala na po tayo makuhang good po ngayon dahil nga sa yung pipino natin ay patapos na. So, God bless din po dahil marami po siyang ibinigay na bunga. Bagaman ang presyo ay hindi po mataas, 10 pesos, 15 pesos. Yan lang po yung presyohan ngayon ng pipino dito sa amin. So, ngayon, ipapakita ko po sa inyo yung atin pong mga tanim na talong. So, against the light. Okay, ayan. So, maganda po. Marami po tayong nakuhang blessing po kahapon. So, medyo masilaw talaga mga kasi-farming. At papakita ko sa inyo yung atin pong ginagamit na abono para sa atin pong mga talong. So, kahapon bumili na po ako ng abono. So, disclaimer lamang po. Ayan, urea at yung atin pong triple 14. So, kahit anong klase pong urea at anong klaseng triple 14, maganda po yan sa ating gulay. So, ayan, medyo hindi lang maklaro dahil sa sikat ng araw. Ayan. So, hindi po natin pinapromote po yan mga kasi-farming. So, yan lang po yung ginagamit natin, urea at triple 14 para sa atin pong mga tanim na gulay. At ngayon ay dadako na tayo sa ating talungan. So, hindi lang po ito hindi lang ito yung talungan po natin. Nandoon sa kabila, doon kila Auntie Lilia, may isa pa tayong talungan. At doon naman kila Bunggay, sa dating 1 hectare natin. So, yun po yung tataniman po natin ng 6,500 seedling po natin. So, malapit na po yan. October 10, 11 to 12 ang atin pong schedule sa pagtanim. At ito na nga po siya, mga kasi-farming, ang talong po natin. So, malinis na rin po sa ilalim dahil pinarabasan na natin. At naghihintay na lang kami ng ulan para makapaghagis po ng abono. So, kita po natin, mayroon pong kulay yung talong po natin dahil na-spray po tayo dito ng fungicide. So, mapansin nyo po, yung mga talong natin parang wala po siyang dahon, naninilaw. Taglagas po kasi ngayon mga kasi-farming. Bagaman kahit taglagas, mayroon pa rin po siyang bunga. Pero hindi nga lang siya kagandahan dahil ganito po yung bunga ng talong. Kapag taglagas, hindi po siya gaanong makinis. So, katulad po nito, may nakita tayong makinis.
So ayan, yan o, sobrang kinis. Kapag panahon po ng tagtubig, tag-ulan, so makapaghagis tayo dito ng abono. Yan, dyan lang namin hinahagis yan sa gilid. Dati, dyan po sa may gitna, yan, mabutas na yan. So ngayon dito na sa gilid yan. Kasi yung ugat po ng mga talong natin ay dito na po yan. At kami po ay naglilinis din sa ilalim. So nagpo-pruning din tayo sa ilalim. Pero may tumutubo pa rin. At ang iba dyan ay tinatanggal natin. So medyo kulang tayo sa tao, kaya hindi pa natatanggal yung ilalim. Pero okay lang yan. Ang importante, nagbibigay siya ng bunga na marami. Pero ngayon, nakikita natin ngayon na parang wala pong bunga, konti lang, dahil nga po sa taglagas siya. So ayan mga ka-farming, at ito yata marang hindi nila napansin, ito may malaki pa. So ito, kunin ko na. Yan o, yan, laki o. So mga ka-farming, ayan, mataas na. Pakita ko po sa inyo yung sukat ng ating po mga talong. Dito ako nakatayo. Ayan o, mataas na po. So medyo lampas na sa akin. Tapos pansinin po natin mga ka-farming na may mga buho po kaming ikinabit na bago, dahil natumba po ito yung buho po natin. So maliliit nga lang yung aming naidagdag, pero kahit paano nakatulong na rin para sa pagdagdag tibay itong mga balag natin. So ito, mayroon din tayo dito, hindi nga lang makita po pero ito may mga tali tayo. Medyo tinahali tayo sa pagpunta dito dahil nga po sa nag-duty pa tayo sa barangay kagabi, at pagising natin dumiretso pa tayo sa Pudlaan. Nag-update tayo sa inyo mga ka-farming. Tapos siyempre medyo kakape-kape muna at nag-agahan bago pumunta po dito para hindi tayo magutuman mga ka-farming habang hinihintay natin yung atin pong traktor. So ito na po mga ka-farming, yan o, napakalawak, napakataas po ng atin pong salungan. So ito po ay nasa 1/8 na puno po ito. Ang tinanim po natin dito ay nasa 2,000. Pero siyempre ako po pa nagtatanim po ng talong, lagi po yan laging lagi. So lagi po yung mayroong tinatawag natin na 20% na hindi siya mabubuhay. So ganoon po ako advance, siguro kung mga 1.9 yan, baka mayroong 1.8. So ganoon po yan mga ka-farming. Lagi pa ako nag-advance na mayroon pong mamamatay po yan, mayroon pong hindi mabubuhay kapag tayo po ay nagtanim. So normal lang po yan. Importante, naglagay tayo lagi ng advance on allowance para sa ating pong pagtanim sa ating mga talong. So balikan tayo dahil medyo mainit na rin po mga ka-farming. So ingat lang din po sa mga medyo mataas po ang dugo dyan, yung mga mayroon tayong high blood. So wag na po magpainit. Yung mga magsasaka po na medyo may edad na, wag na po masyado magpainit dahil ganitong oras hindi na rin naman po ito masustansya sa katawan po natin, dahil mainit na nga, siguro mga bandang 9 to 10, wala na, hindi na po yan maganda. So ayan mga ka-farming. So kapag wala po tayong duty sa barangay o may pagkakataon po, papakita ko po sa inyo, pipilitin po natin, ipapakita po sa inyo yung amin pong pag-apply ng abono dito, at siyempre yung pag-spray, kung anong pong mga ginagamit nating pang-spray, at kung paano po yung mix nun, yung pagtitimpla sa lasong gamot na ginagamit natin para sa mga insekto. So ayan mga ka-farming, hanggang dito na lang po muna, at magpapanibagong video na lang po tayo para sa ating 1 hectare po doon, itatraktor mamaya. So kita-kits lang po tayo uli, at maraming salamat po sa inyo pong patuloy na pagsuporta sa atin pong channel, CE Farming. At paki-like na rin po, subscribe and share sa atin pong mga videos. God bless, happy farming.